Amen po ba? Mga bagay na naging dahilan ng ating paglayo. Kasi sabi niya, lumapit ka sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Ibig sabihin po nun, tayo ho ay manalig, sumampalataya, kinaling siya na Diyos ng buhay natin. At sa pagkilala natin sa Kanya at sa pananalig at pananampalataya natin, doon ang sabi niya, mag-decide tayo na lumapit. At sa paglapit na ito, is yun nga, linisin natin ang ating mga kamay. Ibig sabihin nun, lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, mga pagkakamali na alam natin, hindi nakapagbigay lugod sa Diyos. Ang sabi niya ay, linisin natin. Amen. 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 Iwakitakwil, iwaksi, labanan ang mga sanhi ng ating paglayo sa Diyos. Kaya ulit ko, paano po natin maranasan ang kalapitan ng Panginoon? How to experience God's nearness or the nearness of God. Paano po? Sabi doon, lumayo sa kasalanan by cleansing our hands, asking forgiveness. Now, pangalawa po, conditions of how do we experience God's nearness? Ang sabi doon, purify your hearts, you double-minded. Linisin ninyo, ang sabi niya, ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Now, double-minded brothers and sisters in Christ, it doesn't mean changeable mind. So, kanina sinabi natin, ipakita natin yung differentiate between double-minded and changeable mind. Ang changeable mind po ay sa bagay na nakikita. Halimbawa, craving ka sa bagnet, ulam, lechon krahay. Di ba? O kaya, craving ka sa lechon na lang ako. Para generic. Generic yan. Lechon. Iba-iba lang pagkagawa. Depende sa lugar kung paano niluto. Pero lechon niya, may lechon belly, iwan. Kaya ngayon, nakita mo yung craving ka. Mamaya-maya, nakakita ka ng Peking duck. Iniiwan ng lechon. Iniiwan ng lechon. Nagbago isip mo. Ay, hindi pala yung gusto ko. Para bagang ang sabi ng iba, I don't know if how true, and actually to tell you honest, gusto kong hingin ang tinatawag na scientific explanation nung nagsasabi ng iba, although karamihan mo sa inyo rito babae. Ilan lang kami lalaki dito. Ewan ko, lalaki ba talaga yung iba pa, no? Okay, ilan lang kami lalaki dito, no? Huwag naman mag-ialangan pa, kasi ilan na nga lang tayo, no? Basis wala naman. Salamat sa Lord. Ito ngayon, gusto kong hingin yung scientific explanation dun sa sinasabing kapag babae, naglilihi. Pag babae daw naglilihi, ay iba daw yung kanyang tinatawag namin sanay templada. Yung mood. Ganon totoo yun sa mga naglilihi. Ngayon sa mga hindi pa, huwag niyo pangarapin kung paano, no? Kasi hindi mo pa naramdaman yan. Hindi mo pa alam yan. Kasi may nagsasabing, gusto ko ng ganito, ganyan. Pagdating ng ibigay, ayaw na. May ganon? Gusto ko ng mangga. Yung mangga na maasim daw. Pagdating, bakit maasim yan? Ayaw ko na nga yan eh. Di ba? Tapos gusto ko ng mangga. O sige, takbo naman. Bakit mo binili sa palengke? Bakit? Gusto galing ng Hong Kong. Kasi ano, Superman? Di ba? Babago-bago isip. Now, para mas konkreto po, minsan sa food,
amoy daw sa amoy. Now, ano yung scientific explanation po, no? Kasi halimbawa, wala namang ano to, please don't get me wrong for this, at wala, no malice please. Minsan kasi daw, pag dumarating po yung, sige, dalhin natin doon sa, bigyan natin ng tinatawag na kung saan patron yung mga babae pag may dalaw, Our Lady of Visitation. Ate, maganda tinan, di ba? Maganda pakinggan pala, maganda pakinggan, di ba? Di ba? Hindi siya, walang mali siya, di ba? No malis ha. Kasi hirap banggitin, lalaki ako Hindi ko alam yun, di ba? So yung Our Lady of Visitation daw, ako kasi medyo, hindi naman sinasabing maalam ako doon, pero may konti akong knowledge kung bakit pabago-bago minsan yung mood pag mayroong Our Lady of Visitation. Mainit ang ulo. Di ba? Kasi yung pagbago ng tinatawag na hormone. Yes. Di ba? Yung hormones, yung hormonal changes ng babae. Di ba? Na yung imbes na pag-ihi ng tubig, pag-ihi ng dago, no? Mga ganon. Ay, hindi naman, di ba? Hindi naman. Yun sa hormonal changes daw po. So, justifiable yun. Pag may Our Lady of Visitation, di ba? No malice ha, please. Don't get me wrong. Now, mabuti paliwanag natin. Baka mamaya, uwi na nga na yun, ganyan-ganyan pa yun. Mga ganyan, di ba? Ang hirap kaya ng gano'n, di ba? No. Totoo lang, ha? So, may precautionary words o tayo, measure na ginawa. Mangyari po, is sa paglilihi, napaka-changeable mind ang tao. Sabi daw, babago-bago kung anong gusto, anong ibig. Ulitin ko ha, sa damdamin yun at sa gusto, sa nakikita, babago-bago ang tao. Damdamin, sa nakikita, sa isip, babago-bago tayo doon. Kaya to changeable mind, kung nakikita mo, anong damdamin mo. So, ay, wow. Di ba? Hindi, negro. Ay, tangos, Panguilo. Ay, wow, sana mababa. Mga ganun, di ba? Halimbawa, mga ganyan, di ba? O, di ba, halimbawa lang yun. Pagkatapos nun, ayoko na matangkad na yan. Bakit? Ang baba ko Mga ganun, di ba? Now, ganun yung pabago-bago isip. Double-minded naman tayo. Di ba? Yung double-minded, kung kanina yung changeable mind, it refers po saan? Sa nakikita, sa isip, at sa damdamin. Ang double-minded naman, belong siya sa pananampalataya. Double-minded. Ibig sabihin nun, hindi loyal. Hindi loyal. Kumbaga, double-minded siya sa larangan o sa aspeto na andun yung andun yung pagdududa niya sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Double-minded. You know why double-minded? Kasi if you do believe that our God is a faithful God and He will answer all our petitions we beseech on Him, then huwag mong baguhin ang isip mo. Don't be double-minded, but what? Be fair. Be fair. Yung firm ang belief mo, firm ang paniniwala mo, firm na alam mong itong Diyos na ito ay hindi nagbabago. Kaya sa pananampalataya natin, please don't be double-minded when it comes to the Word of God. When it comes to the promises of God. Pag sinabi ng Diyos yan, paniwala mo. Bakit? Tiyak yan. Ito'y nagaganap at nangyayari. Have faith in it. Amen. Salamat sa palakpak. Pagpalain ko kayo. Salamat po. Okay? Paniwalaan mo. Ulit ko. Huwag maging double-minded o huwag magbago ang isip mo pag sinabi ng salita ng Diyos. Panghahawakan mo ang kanyang pangako. Panaligan mo ang kanyang pangako. Ano mang mangyari.
anumang problema, anumang pagsubok, anumang sitwasyon. Kaya nga yung tanong natin kanina, where is God when it hurts? Pag hindi mo nagustuhan ang isang sitwasyon, huwag magbago ang paniniwala mo. Bakit? Tapat ang Diyos. Amen. So, don't be double-minded again when it comes to faith. Yung changeable mind, pwede pa. Sabi mo kanina, ayaw ko dyan. Kanina crush na crush mo, hindi na. Ganun naman tayo ng kabataan natin eh. Hindi ko ba? Eh, yung iba nga, mas hindi kabataan, hanggang ngayon, ewan pa rin. Hello? Di ba? Real talk, real talk. Sa mga nakikita natin, sa damdamin natin, sa isip natin, ang dali natin magbago eh. Changeable mind. Tignan niyo po yung mga loyalista. Ulitin ko ha, double-minded, it refers to what? Not loyal. Ha? Balimbing. Tignan niyo yung mga loyalista na mga tao sa kanilang gustong-gustong politiko. Nakipagpatayan pa yung mga yan. Bakit loyalist eh? Mabuti pa nga sa kanila, tao yun ha. Pag sinabing loyalista sila, ay Diyos ko, ibibigay nila sarili nila, makipagpatayan sila. Ganun sila kaloyal. Di ba? Maski pa may ginagawang kalokohan yun, wala lang sa kanila. Borado lang yung kalokohan na yun. Bakit? Loyal sila eh. Amen. Amen. Totoo yun. Pag loyal ka, ipaglalaban mo ng patayan yung iyong talagang pinag-aalayan ng katapatan. Amen. Tao lang yun eh. Baka nga minsan, loyalista ka niya, pero di ka niya kilala eh. Totoo. Amen. Di ba? Loyalista ka niya, di ka niya kilala. Oh, halimbawa lang nga, wala nang ako ibig sabihin dito. Sino yung mga loyalista ng kung sino politiko? Wala na. Di ba? Ang tanong mo, kilala ka ba ng politiko yun? Hindi. Amen. Biro mo, nakipag-away ka dahil lang sa politikong yun, pero hindi nga yung politikong yun, hindi ka masilayan ng maski isang sardinas, wala eh. Mabuti pa nga yung bago na kinain namin kanina. Nakakadami ng kanin eh. Pero sila, hindi eh. Totoo lang. Amen po. Sarap ng bago kasi na kinain namin kanina. O sinong gusto ng bago? Ipagpalit yung ulam nyo sa amin, ibigin namin bago. Kaya yung ulam nyo, pagpalitan yung bago. Ano ha? Okay? Then, in fairness, sarap. Mas mayroong na ano lang na yung na Talbos ng kamote. okra. Wow. Okra. Talbos ng kamote. Di niya papasing ginugutong mo kayo. Nagutom na. Di ba? Mamaya kung gusto ulam dyan. No? Ito yung point ko na pag gusto mo, makipag